Magandang hapon sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagtatalakay, ay nais ko munang tayo tumayo para sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nais naming magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin at humingi ng tawad sa mga nagawa naming pagkakamali. Nais naming humingi ng gabay at sana sa gagawing pagtatalakay ay may mga matutunan kaming leksyon. Ito po ang aming hiling o aming Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Sir. Maupo na ang lahat. At ngayon ay tatawagin ko ang inyong pangalan para sa pagtatala. Okay. Gravador Sara. Smith Harrison Tyler. Young Sean Louise Lawrence. At Hoon Park. Okay. So, magandang hapon. Kamusta ang araw nyo ngayon? Lahat na ba ay nakapagpananghalian na? Buti kung ganon. Ngayon, bago natin simulan ang pagtatalakay, ay nais kong umupo kayo ng matuwid at tingnan ang inyong mga upuan kung nasa tamang linya at lahat ng mga tenga nyo ay dito lang sa harap nakafocus. Maliwanag ba? Opo. Okay, mabuti. Hapon ay natalakay na natin ang kahulugan ng pangalan at maging ang ilang mga halimbawa nito. Ngayon, ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang bahagi ng pananalita na tumutukoy o nagsasaad sa isang bagay, hayop, tao, maging puok, isang pangyayari at marami pang iba. Para simulan ang pagtatalakay para sa hapong ito, ay may ipapakita akong larawan. Nais kong sabihin nyo sa akin kung ano-ano ang mga nakikita nyo sa larawan at saan madalas nyo ito makita. So, ano-ano ang mga nakikita nyo sa larawan? At sino-sino ang mga nandito? Yun naman ay may babasahin akong teksto at mamaya ay may iilan akong katanungan. Kaya makinig ng mabuti, okay? Okay. Okay. Ang teksto ay patungkol at may pagkakaugnay sa ipinakita ko kaninang larawan. Ang pagkikita-kita naming magkakapamilya. Bata't matanda ay abala sa paghahanda sa nalalapit na pagdating ng iba pa naming mga kamag-anak. Lahat ay tulong-tulong sa pagsasaayos ng aming tahanan. Hindi alintana ang pagod at pawis sa dulot nito. Ang ilang mga kababaihan ang siyang nag-aayos ng mga gagamiting pangdisenyo o palamuti. Ang mga kalalakihan naman ang siyang umaalalay at tumutulong na rin sa mabibigat na bagay. Lahat ay abala at sabik na para sa idadaraos. Sila nanay ang nagluluto at naghahanda ng mga pagkain para mamaya habang kaming mga maliliit naman ang tumutulong sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay. Sa inyong napakinggan, ano ang pinagkakaabalahan ng magkakapamilya? Ang pagkikita ng magkakaanak. Tama, ang pagkikita ng magkakapamilya o magkakaanak. Sino-sino naman ang mga nakilahok sa paghahanda? Bata at matanda. Tama, ang mismong magkakapamilya ang siyang nagtutulong-tulong sa pagsasaayos ng tahanan. Ngayon ay balikan natin ang ating mga natalakay patungkol sa pangalan para mas maintindihan pa natin lalo ang paggamit ng pangalan sa pagbuo ng bagong salita o pangusap. So, ano nga ba ang pangalan? So, base nga sa natalakay natin kahapon na ang pangalan ay ang bahagi ng pananalita kung saan ito ay nagsasaad ng pangalan ng isang tao, bagay,
hayop, puok, o maging pangyayari at marami pang iba. So, ilan sa mga halimbawa na natalakay natin kahapon is ang umalis ng maaga si Jaime para makarami siya ng benta. So, ang pangungusap ay tumutukoy kay Jaime na umalis ng maaga upang siya'y makarami ng benta. Katulad din ng sina Louie at Dailin ay pumunta ng parke. Ayaw ni Carlos na kumain ng pinya, kaya ibinigay niya ito kay Sander. Sa pangalawang uri naman ng pangalan na tumutukoy sa puok, ito yung sa akademya ng Santa Juanina nag-aaral ang magkapatid na Tina at JCJ. So, ang buong pangungusap ay tumutukoy sa ngalan ng puok na sa akademya ng Santa Juanina, kung saan nag-aaral ang magkapatid na Tina at Daisy Jane. Gayon din sa pangalawang halimbawa na sa mababang paaralan ng Miguel Jaime, nag-elementarya sina Vin at Rixel. So, ang pangungusap dito ay tumutukoy sa mababang paaralan ng Miguel Jaime na kung saan ito ay pangalan ng puok. Sa pangatlong halimbawa, sa probinsya ng Santo Rosario, umuwi ang pamilya Paeng. So, katulad ng dalawang naunang uri ng pangalan, ay ganun din sa pangyayari at maging sa bagay. So, sa Pasko na raw, uuwi mula Amerika si John Lloyd. So, kailan uuwi si John Lloyd galing sa Amerika? So, sa araw ng Pasko. So, sa pangusap na ito ay tumutukoy sa pangyayari na sa Pasko. Ganon din sa kanyang kaarawan ay isinurpresa siya ni Lalin. So, siya is inisurpresa ni Lalin sa kanyang kaarawan, mismo sa kanyang kaarawan. At ang kaarawan dito ay ang sumisimbolo o tumutukoy sa isang pangyayari. Ngayon ay dumako na naman tayo sa isa pang uri ng pangalan na kung saan ito ay tumutukoy sa isang bagay. So katulad na lang dito sa isang halimbawa na ang tubig sa tabo ay natapo ni Miguel. So ang salitang tabo ay ang siyang tumutukoy sa bagay na kung saan ito ay may lamang tubig at natapon ni Miguel. Ganon din sa ang telepono ay nabagsakan ng malaking kahoy. So, ang telepono ang siyang tumutukoy sa bagay na kung saan ito ay nabagsakan ng isang malaking kahoy. Okay? Naintindihan ba lahat ng mga natalakay natin patungkol sa pangalan at sa paggamit ng mga ito sa pagbuo ng pangungusap? Wala na bang kahit ano? Suggestion o mga katanungan? Wala na po, Ginoo. So, mabuti kung ganon. Okay, para sa bilang pangalawa, nais kong tukuyin nyo ang mga halimbawang salitang may salungguhit sa kung anong uri ng ngalan ito tumutukoy. Isulat pa rin ang inyong sagot, sapat lang. Para sa letrang A, ang bagong taon ay malayo pa, kaya marami pang pwedeng mangyari. Ang salitang may salungguhit ay ang bagong taon. Tapos na po. Sa ospital, dumiretso ang mag-ama. Sa letrang B, sa ospital, dumiretso ang mag-ama. Tapos Ang na. salitang may salungguhit dito ay ang ospital. Tapos na po. Okay. Para sa letrang C, sa Akademya ng Santa Juanina, nag-aaral ang magkapatid na Trina at Daisy Jane. Ang salitang may salungguhit ay ang Akademya ng Santa Juanina. Tapos na po. Sa letrang D, ang gunting ay nawawala kaya hindi pa nasisimulan ang mga gawain. Ang salitang may salungguhit ay ang gunting. Tapos na po. Si Bernadette ay umuwi ng madaling araw, kaya siya'y napagalitan. Ang salitang may salungguhit ay si Bernadette. Tapos na po. Sa parke, pumunta ang magkapatid noong kaarawan ni RJ. Ang salitang may salungguhit
ay ang parke. Tapos na po. Ang plato ay aksidenteng nabitawan ni Damian. Ang salitang may silong guhit ay ang plato. Tapos na po. Ang araw ng mga puso ay ipinagdiriwang noong isang araw. Ang salitang may salong guhit is ang araw ng mga puso. Tapos na po. Para sa letrang I, ang mga mesa ay inilipat ng mga mag-aaral sa kabilang kwarto. Ang mga mesa ay inilipat ng mga mag-aaral sa kabilang kwarto. Ang salitang may salungguhit dito ay ang mesa. Tapos na po. Ibinili ni Tonyo ng bulaklak si Aling Linda. Para sa huling letrang J, ibinili ni Tonyo ng bulaklak si Aling Linda. Ang salitang may salungguhit ay si Tonyo. Tapos na po. Okay. Sa mga tapos ng sagutan, ay maaari nyo nang ipasa dito sa harap. At para naman sa inyong taktang aralin, sa nakikita nyo sa screen, ay gumuhit kayo ng 3 halimbawa ng pangalan at gamitin ito sa pangungusap. Nakuha ba? Opo. Okay.